Amen. Ayan, purihin lang Diyos. So, tayo ng pulpit, may gulo. Ang bigat ng pulpito natin, hindi hakak lang siya. Nagkaroon tayo ng pulpito na parang lamesa lang na maliit sa harapan. Ayun, salamat sa Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Ayan, sa umagang ito, yung mga patotoo natin, yung kay Brother Daniel, yung kanyang prayer. Alabutin, naalala niya, hindi ko pa pala hinihiling pa sa Diyos. Kasi kung minsan gano'n talaga, kasi baka kaya mo na mag-isa. Pagka tayo, hindi natin kaya talaga eh. Kung hindi natin talaga kasama ang Diyos, makamtan mo natin, sigurado sa life. Ganon. Kaya sama natin lahat, lagi, sa lahat ng pagkakataon, yung lahat ng ating pangangailangan sa Kanya. Sama natin sa prayer, yan, sa prayer, yung mga kailangan natin sa Diyos. Kasi para gabayan tayo at yung mga bagay na nais nating makamtan o pangangailangan natin, kasi pangangailangan yun eh. Shelter, tama ba? Tahanan yun, pangangailangan nila yun, ang kanyang pamilya. Mahirap kasi walang tahanan. Kaya pangangailangan, kaya sigurado diring ng Diyos. So, kaya lang dapat ihilingin natin sa Kanya para tayo gabayan niya. At yun, salamat din yun si Sister Rachel. Talagang nakikita niya yung sarili niya. Kaya tayo dapat lagi talaga natin nakikita yung sarili natin, obserbahan natin kung nalalayo na ba tayo sa Diyos. Huwag tayong magpadala sa evil side na bumubulong sa atin. At pakinggan natin palagi ang tinig ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Alam natin yan, alam natin yan. Simple lang naman malaman na tinig ng Diyos yung nasa atin. Basta may patungkol sa kabanalan yan at patungkol sa Diyos. Yan. Kapag patungkol sa sarili natin yan, sarili nating nais, sarili nating gusto, at yung talagang pipilit natin yung isang bagay na talagang desidido tayo sa ating sariling i-benefits, sigurado yan, hindi sa Diyos yan. Sa atin yan, pride ang tawag doon. Pero kapag ang lahat ng bagay ay namumula tayo sa pagkilala sa Diyos, sa paggalang sa Diyos, sa pagtanggap ng mga mali sa sarili mo, sigurado yan. Sa Diyos yan. Kaya yun lang yun. Kaya nawa, lagi natin pakinggan yung tinig ng banal na Espiritu. At napakahalaga na huwag patigasin yung puso natin. Huwag natin patitigasin yung puso natin. Pag nakita natin na tayo nagkamali o nagkasala, tanggapin natin yung kagaya ni Haring David. Huwag tayo tumulad kay Haring Saul na nagmatigas pa. Kaya pinili namin yung mga mabubuting hayop. Ihahandog na. Ginawa niya pa ang dahilan niya. Ihahandog namin sa Diyos. At sinabi niya pa kay Samuel, kahit alam ko na kasala ako, pero bigyan mo pa ako ng karangalan. Bigyan mo naman ako ng konting kahihiyan. Huwag mo lang ibunyag, parang gano'n. At tayo si David, hindi kaya ni David, talagang nagkasala siya, inamin niya, nagkasala ako. Kaya rumekta siya sa Diyos at humingi ng kasalanan. Ganun, humingi ng tawad sa kanyang aminadong kasalanan na nagawa niya. Ganun din tayo sa buhay natin. Pag alam natin mali ang ating ginagawa, wala tayong mag-atubili, dapat humingi na agad tayo ng tawad sa Diyos at sikapin natin sa buhay natin na pakinggan yung tinig niya. Kaya papakumbaba para tayo muli ay tanggapin niya sa kanyang kawan. Hirap. Meron na tayong kaligtasan tapos mawawala pa pagdating sa dulo. Sayang yung ating mga pinagpagulan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon sa mga patotoo na talagang tunay na kumikilos ang Diyos sa bawat buhay natin. Alam ko lahat naman tayo, maraming mga patotoo na yung kagaya ni Brother Joshua, yan, na hindi siya hinahayaan ng Diyos mawalay. Kasi mahirap yun Ang isang nakakatakot na bagay at pangyayari na darating sa buhay mo, yung mawalang anong pananampalataya sa Diyos, yung malayo ka sa kawan ng Diyos. Amen? Ayun na yung pinaka-masaklap na pangyayari sa buhay mo na mararanasan mo. Yung tanggapin mong talunan ka sa kaaway. Okay? Huwag ka mapadala sa sarili mo, kahinaan mo. Ang mahalaga, mapagkumbabang tanggapin mo ang lahat, magbalik ka sa Diyos, aminin mo na ikaw ay nagkasala at bigyan ka ng Diyos ng pagkakataong maipakita mo naman ang tamang paglilingkod. Ang Diyos naman hanggang nabubuhay tayo,
may pagkakataon tayong ipakita yung totoo natin at tamang paglilingkod na dapat natin ginagawa sa Kanya. Kaya every morning, every day, bawat araw na dumating sa buhay natin, dapat masaya tayo, pinagpapasalamat sa Diyos dahil pagkakataon na natin muli makapaglingkod sa Kanya ng totoo. Tandaan natin, there are new every morning. Kasi bakit? Pagkakataon mo na naman na ipakita sa Diyos na ikaw talaga ay sumusunod sa Kanya. Huwag ka lang maging matigas. Mahirap yun. Malagi mo ang kasasapitan natin pagka gano'n. Amen? Kaya magpakumbaba, balik tayo sa Diyos. Palagi sa ating buhay. Yun, set up fire. Nakakatawa si Brother Elina. Kasi laki na niya. Eh. Siya na yung pinakamalaki. Eh. Dapat siya na yung leader ng mga children. Eh, no? Mag-set up fire ka sa mga children, Brother Eli. Huwag set a hyper of children. Ano, may mga magtuturo na sa kanilang kumanta every Sunday kahit maliliit eh. Sino nakakita nung pinos ko yun sa GC, yung mga baby, kumakanta, di ba? Naalala ko tuloy si Nino dati. Kung asiyaw-siyaw ka dito nung baby siya, di ba? Naalala ko si Nino nung nakita ko yun, naalala ko agad yung bunso. Kasi baby mo na, umaawit na yun eh. Tinuturuan namin eh. And yung, out! Di ba? Gumagano mo siya nun eh. Ngayon, hindi na siya sumasayaw, ihiya na eh. Kanta na lang, di ba? Kanta na lang. Pero yung mga bata, sarap makita umaawit eh. Nagpupuri sa Diyos siya, gusto ng Diyos yan eh. Yung maawit, bata pa lang, tinuturuan natin. Kaya nawa, meron tayong maging tagapagturo ng mga gifted sa pagtuturo. Kahit mga, totoo siya, madaling turuan yan eh. Kung tuturuan lang natin, napakadaling turuan niya. Kasi yung pinost ko, di ba, ang lilit pa nila? Mga wala pa silang malay eh. Pero, lalo na yung isang God, yung isa doon yung nakita ko sa Reels, God is okay, it's alright. Yung merkanong bata, di ba? Okay lang, siguro may mga problema silang nararanasan. God, it's okay, naiintindihan kita, okay lang sa akin. Wag mga ganun siya eh. Ibig sabihin yung pamilya niya, talagang nakatuon sa paglilingkod sa Diyos, pati yung nakikita niya sa magulang niya, pamilya niya, ginagaya niya. Yung puso niya ganun din. Di ba? Kung ano yung nakikita ng bata sa matanda, yun ang ginagawa noon. Yan, taliman natin yung mga children ng patungkol sa spiritual. Amen? Kasi yung topic natin ngayon, patungkol din doon. Pamumuhay sa espiritu sa Colossians chapter 3. Nung devotion kami, kasi binulay-bulay namin yung Colossians 3, 1-4. Kaya gusto ko naman ngayon, idugtong na yung 5. Kasi bitin yung 1-4. Kaya magbabasa lang tayo ng Bible ngayon, Colossians chapter 3 verses 1-25. Dalawang pamagat to eh. Yung pamagat niya, 5-17. Ano yan? Ang pamagat niya, ang dati at bagong buhay. Ito yung dati nating buhay at ito na yung buhay natin ngayon. Tapos yung pagsunod sa Bible, ano yung isang pamagat niya, Brother Joshua, sa Colossians chapter 3, verse 13 ba yung ano? Verse 18. Ano yung pamagat dyan? Ang pagsasamahang nararapat. Ang pagsasamahang nararapat, yan siya mag-asawa sa pamilya. Kaya yun, kaya dapat nakatutok tayo ngayon sa spiritual. Pamumuhay sa espiritu tayo ngayon, panahon na ni Jesus. Isipin natin yung kanina, lahat ng mga karakter na nilagay sa Old Testament at hindi lang nga, pati sa New Testament hanggang sa atin ngayon. Si tayo na yung kinakausap ni Jesus ngayon eh. Personal eh. Kasi meron tayong personal na ugnayan kay Jesus. At itong banal na kasulatan na ito ay sinulat niya sa atin love letter. Sinulat ni Jesus daw, pag-ibig niya sa atin, sinulat ng Diyos ito, na pag-ibig sa atin. Ito yung love letter ng Diyos sa atin, itong Bible. Kaya kapag binabasa mo ito, ikaw ang kausap niya nito. Kaya lahat ng karakter na nababasa mo dyan, ay nangyari yan dahil sa'yo. Amen? Dahil sa'yo, dahil mahal ka ni Jesus Christ na ikinikwento ng Diyos para sa'yo. Amen? Siya yung pangako ng kaligtasan mo na bumabasa nito. Amen? Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Amen? Lord, salamat po sa umagang ito na mapagpala at pagkakataong muli kami makapakikinig ng iyong buhay at banal na salita, Panginoon. Namang banal na makapangyarihan sa lahat. Luhuban mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Bata man o matanda, lalaki, babae, Panginoon, nawa maunawaan namin
ang buhay at banal ng salita at hindi lang basta maunawaan. Magawa namin ito, Panginoon, hanggang sa naghihintay kami sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Hanggat may pagkakataon, Panginoon, makipakita namin, Panginoon, na buhay ang iyong salita na aming napapakinggan sa aming mga buhay na ito na magawa namin, Panginoon, ang aming misyon. At nang sa ganoon, Panginoon, maging makapangyarihan ito sa bawat tao na makapakikinig ito, luluhod at magbuburi sa iyong lahat. Kasama kami, Panginoon, ang magbubunyag, Panginoon, ang iyong kadakilaan at pag-ibig na ginawa mo sa krus. Purihin ka, sa iyo namin pinabalik ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa natatangin mong pangalan. Aming Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan, ito pamumuhay sa Espiritu na dapat tayo ngayon. Okay? Sa ating buhay ngayon. Yan. Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Yan yung introduction natin. Ito na lang, introduction natin. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pagtuunan ninyo ng isip ang mga bagay sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Okay? Tandaan niya, binuhay na tayong muli. Dahil dati tayo ay patay. Bakit tayo ay patay? Kahit buhay pa tayo. Dati. Wala si Kristo sa buhay natin. Hindi natin tinanggap pa si Kristo. Kasi hindi pa natin lubusang kilala si Kristo, bagamat kilala natin ang pangalan ni Jesus. Hindi natin tinatanggap si Jesus bilang Kristo sa ating puso. Ano ba yung Kristo? Ibig sabihin, Christ means Savior, tagapagligtas. Kasi hindi pa natin tinatanggap ang pangako ng kaligtasan sa ating mga buhay, ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa ating mga buhay na si Jesus. Kasi si Jesus Christ, the promise of salvation ng Ama sa atin. Hindi natin tinatanggap pa si Kristo, kaya patay pa tayo, hindi pa tayo nabubuhay. Okay? Lahat ng mga taong pinanganganak na hindi pa nakilala si Kristo, patay pa sila na tinatawag. Kasi nagiging buhay lang ang ating totoong buhay, spiritual, kapag tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay. Ang tanong, tinanggap na ba natin si Kristo talaga sa ating buhay? Amen, dapat yan. Okay? Kaya dapat, ang sabi rito, dahil tinanggap niyo na si Kristo at kayo binuhay na muli ni Kristo, ang dapat pagtuunan ninyo ng pansin ang mga bagay na nasa langit. Ang tanong ulit, pinagtutuunan ba natin ng pansin ang mga bagay na nasa langit? Amen, dapat. Sa paano paraan natin malalaman sa ating buhay na pinagtutuunan yung mga bagay na nasa langit? O sumusunod. Ano pa? Tumutupad. Tama. Lahat na sabihin niyo tama eh. Ang tanong doon kung ginagawa ba natin lahat yung mga bagay na yun? Tanong doon. Okay, dapat lahat ng mga bagay, sabi rito eh, binuhay kayong muli. Ilanggap niya si Kristo dahil binuhay na kayong muli. Lahat kayo naniwala sa cross na namatay si Kristo at muli nabuhay. Kaya ngayon, dahil yun ang iniisip nyo at tinanggap nyo na, pagtuunan na ninyo ng isip ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano ba yung mga bagay na nasa langit na mayroon doon? Ha? Pagsamba sa Diyos at doon. Kayamanan na doon. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na ginagawa natin ngayon ay patungkol sa patungo doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Sa lahat ng bagay. Yan o, pagtuunan ninyo na ng isip ay ang mga bagay na nasa sa lahat ng pagkakataon, isip-isipin mo, wow, gusto kong makita yun. Gusto kong makamtan yun. Kaya ano ang mga bagay na dapat kong gawin para makamtan yun? Sabi lang to, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. So, ibig sabihin, ang dapat natin gawin, huwag natin tignan o gawin yung mga higit importansya, yung mga bagay dito sa lupa para makapokus tayo sa panlangit. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi yung mga bagay sa panlupa. Okay, ano ba yung mga bagay yun sa panlupa na nag-iisip natin palagi? Na makakalimutan natin yung bagay sa panlangit. Di ba? Marami talaga. Lalo na yung pagiging glorious ng sarili natin. Katanyagan, kayamanan, yung patungkol sa fame natin. Yung tayo, yung nasusunod. Okay? Kasi kapag gusto mo yung langit,
alamin mo kung ano yung parang papunta doon. At simple lang naman ang parang papunta doon. Sabi ni John 14:6, si Kristo ang daan at katotohanan at ang buhay. Ano ibig sabihin nun? Walang ibang pwedeng gumawa ng daan papunta doon kundi si Kristo lang. Hindi ikaw. Okay? Hindi ka pwedeng gumawa ng kabutihan. Pupunta ka langit. Hindi. Walang binanggit na gano'n. Si Kristo. Si Kristo ang daan. Kaya dapat, ibig sabihin, si Kristo susundin mo sa buhay mo. Hindi ikaw. Okay? Sapagkat namatay na kayo, ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Biruin niyo yun. Pagdating ng panahon, pag nahayag na si Kristo at tayo sumunod sa Kanya, kung ano yung karangalan niya, ganun din yung karangalan natin pagdating ng panahon. Ang ganda, di ba? Lahat ng mga bagay na nasa langit, mapapasa atin din yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya sa lahat ng pagkakataon, mamuhay tayo sa espiritual na buhay. Buksan natin yung ating espiritual na mata, espiritual na puso para higit natin makamtan ngayon. At kalimutan na natin yung mga bagay, panandalian dito sa mundong ito. Amen? Ang dati at bagong buhay. Colossians chapter 3 verses 5 to 17. Ang dati at ang bagong buhay. Kasi ito yung dating buhay natin. At ito naman yung mga bagong buhay natin ngayon. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalawan. Ano yung mga pagnanasang makalawan? Ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, nagnanasa ka sa loob ng damdamin mo, masasamang nasa, mga pita, at ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya dating buhay, bagong buhay ka na ngayon, kalimutan mo na yung mga pagnanasang makalaman. Okay? Yung mga bagay na walang magbebenepisyo sa buhay natin, kundi yung tayo ang maliligayahan. Yan yung pagnanasang makalaman. Yung ikaw lang, yung naliligayahan sa buhay mo, yung mga gusto mo na mangyari sa'yo na wala man lang makikinabang na iba. Amen? Ayan yung mga pagnanasang makalaman. Na ikaw lang mismo, ikaw lang talaga personal ang makakalasap. Kasi dapat, sa buhay natin, meron dapat tayong tungkulin na dapat ginagawa. Una, ang mahalin natin ng Diyos. Tama? Ikalawa, ang mahalin natin ang ating kapwa. Kasi ang pagmamahal sa kapwa, ang katugunan ng pagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi ibig ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Walang ibang makakapagpaligaya sa Diyos, kundi ang maraming tao ang makasama niya sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kailangan natin sundin ang utos ng Diyos. Kaya lang, hindi natin magagawa yung utos ng Diyos na yun na mahalin ng kapwa kung hindi natin siya mahal sa ating buhay ng totoo. Amen? Kasi kung hindi natin siya mahal ng totoo, hindi natin alam yung bagay na gusto niya. Amen? Tama ba? Yung mga lalaki, di ba, may nililigawan kayo dati, may mga crush-crush kayo, inaalam mo yung paborito niyan. Ano kaya paborito niyang pagkain? Ano kaya kulay ng damit na gusto niya? Favorite color. Di ba? Ganon din ako sa babae. Parang ano niya sa Panginoon. Dapat, kung mahal mo ang Diyos, alam mo yung mga bagay na makakapagpaligaya sa Diyos. Kaya ganon yan. Nasa ganon, matutugunan mo ang utos ng Diyos sa iyo. Yung pagmamahal sa kapwa. Kaya lang, hindi natin magawa yun kasi hindi totoo yung pag-ibig natin sa Diyos. Hindi nga natin inaasam yung kanyang love letter na mabasa natin. Tama? Sino nagbabasa ng Bible dito? Yung totoo, araw-araw. Wala, di ba? Kaya hindi ka aware. Wala sa'yo halaga yun eh. Tama? And ako nung nangligaw ako, hindi pa usot cellphone nun, ngayon high-tech na eh. Tama? Text na eh. Ano pa? Chat, Facebook, may hugot light ka na ngayon. Meron kang video call ngayon. Ngayon wala doon, wala. Sulat lang. Minsan may station, ano ang tawag sa amin nun? Islam book. Islam book pa no, tama. Sino nakaabot no? Pipirma ka ng Islam book. What is love? What is crush? Diba? Who is your crush? Tama? What is your favorite call? Favorite? O kung anong paborito mo? Ang hirap mag-English eh. Hindi ko ilog ko eh. Pero yun yung mga tanong doon. At alam mo lahat sagutin yun. Tama? Kabisado ko yun eh. Nung panahon Islam book kaya lang, Biblia, hindi ko alam yun. Kaya hindi ko alam yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Kaya sa buhay natin,
natin yung letter ng Diyos sa atin. Dapat kabisado natin yun. At dapat inaasam-asam natin na dapat laging binubulay-bulay yun. Amen? Para higit natin malaman at higit natin ikainlaban ng Diyos. Kasi pag nabasa natin ang Bible, makikita natin dyan yung labis na pag-ibig niya sa atin. Kagaya nga ng palagi ko sinasabi, gaya kanina, sinabi ko ulitin ko na naman ngayon. Yung mga karakter na nilagay sa Bible, ayun yung naging buhay nila dahil sa atin ngayon. Naintindihan niyo po ba? Si Moises, itinapon sa ilog kasi pinakita lang Diyos niya na kaya niyang gumawa ng tao na itatapon lang sa ilog. Aampunin lang ng prinsesa at tatanggihan niya maging prinsipe para sa iyo na bumabasa ngayon. Amen? Sino ba yung mga kilala niyong karakter sa Bible na matitindi ang naranasan? Si Joseph. Si Joseph the Dreamer. Itatakol siya ng kanyang mga kapatid dahil kasalanan niya bang nalalaginip siya, may gift siya, na nakikita niya yung mangyayari? Hindi. Ibigay sa kanya ng Diyos yun eh. Hindi niya kasalanan yun, pero binenta siya ng mga kanyang kapatid. Una, tinapon siya sa balon, papatayin siya, may nakonsensya, binenta na lang sa mga ngalakal, dinala siya sa Ehipto, binenta siya ng mga ngalakal kay Potiphar, at doon pinagkatiwala sa kanya, tinukso siya nagtiis siya sa tukso. Pero yun yun, naging matuwid siya. Bakit naging matuwid si Joseph? Sa tingin nyo? Kasi si Potiphar may asawa yun, ang ganda nun, sigurado. Si Potiphar mayaman yun eh. Yung mga may katungkulan noon sa Ehipsyo, sa Egypt, hindi kukuha ng mga basta-basta lang yung mga pang-asawa nila. Talagang magaganda yun. Eh, araw-araw niyang tinutok si Joseph. Joseph! Joseph! Tabihan mo ako sa pagtulog. Pero yun mo siya nakakita nun. May tao pa bang ganun ngayon? Sabi niya, ano ba tawag niya nun sa asawa ng Paraon? O, sabi niya lang, Amo! Lahat po ng bagay, pinagkatiwala ni Amo sa akin, ni Amo kong lalaki, pero hindi kayo eh. Pasensya na kayo, hindi ko siya pwedeng salumatin. At hindi ako pwedeng magkasala sa Diyos ko. Pero bakit niya tiniis yun? Eh wala naman nakakakita eh. Tama? Bakit? Kasi mababasa mo yun ngayon eh. Kapag nabasa mo yun at natokso siya, natutokso ka rin. Tama? Wala siyang iiwan sa'yo na example para sundin mo ang Diyos niya. Tama ba? Kaya nangyari yun dahil sa'yo. Dahil sa atin ngayon na bumabasa. Amen? Amen. Kaya isipin natin yun. Kaya yung mga paghihirap ng mga nauna sa ating karakter sa Bible, lahat ng yan, pinagtisa nila, lahat ng yan, naranasan nila kasi gustong sabihin sa ng Diyos na special ka sa Kanya. Special tayo sa Diyos, mahal tayo ng Diyos. Amen? Balapan natin ang Panginoon. Kaya kung bubuksan lang natin ang ating mga espiritual na paningin at puso sa banal na kasulatan, mas higit nating mauunawaan na dapat tayo namumuhay ngayon sa espiritual na buhay, hindi sa mga material na bagay. Amen? Ang sabi ng Hebrew 11, hindi nila nakamtan ng lahat, ang iba sa kanila ay nilagari sa dalawa. Ang iba ay siniba, ang iba ay ibinitin patiwarin si Peter. May binalatan ng buhay, may sinunog, at ang iba sa kanila ay nahiwalay sa mga mahal sa buhay, iniwanan ang kanilang mga yaman, ano ba, nagpag-alagala sa ilang, nagtago sa mga yungib, sa mga kuweba. Pero, dahil sa atin ngayon, nag-iwan sila ng mga istorya ng buhay nila na hinintulot ng Diyos para sa iyo na bumabasa niyan. Kaya napakahalagang basahin mo yan. Amen? Dito mo malalaman na mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kung kilala natin ng Diyos at mahal natin ng Diyos, uhaw tayo sa pagbubasa ng banal na kasulatan. Amen? Amen. Yan nawa, ang bawat isa sa atin, piliin natin laging magbasa tuwing umaga. O kaya, pagbulay-bulayan niyo ito, Joshua 1:8, araw at gabi upang matupad ninyo ang nakasaad dito. Nang sa ganun, buhay niyo magiging hawa. Yung literal ba na buhay na yun? Kasama yun. Pero ang totoong buhay na masagana at kinapkapiling si Jesus Christ na sabi rito, nandoon sa langit sa kalat throne ng Diyos. Amen? Nawa, magkaroon tayo ng interest. Basahin ang Bible. Amen? Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Kasi kapag binasa mo yung Bible, lahat yan ang buhay. Ang
Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matala sa alinmang tabak na magkabila ang talim. Ito'y tumatago sa kaiguturan ng ating mga puso. Naghihiwalay sa ating buhay, ang ating kasalanan, ang pagiging matuwid. Pinaghihiwalay yan. Bagay nakakalimutan natin ang mabuhay sa sarili natin at pipili natin mabuhay sa piling ng Diyos. Amen. Ganun ka ang makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya sa lahat ng pagkakataon, tatanggalin niya pag nanasa natin makalaman. Ang pakikiapit, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa sa isip. Dapat katulad din tayo ni Job, na kahit kailan hindi nagkasala sa isip. Amen? Sila kakasala tayo sa isip. Salita, gawa. Tama ba? Si Job, siya nagkasala. Hindi siya nagkasala sa pananalita. Maging sa isip, magpapala lang ba ang kukunin natin sa Diyos? Sabi niya sa asawa niya. Sabi ng asawa niya, sumpahin mo na ang Diyos mo na mamatay ka na kasi naubos yung kayamanan niya. Tapos yung mga alagad niya namatay. Ano pa, yung 10 anak niya sabay-sabay namatay sa loob lang ng isang araw. Hindi lang yun, tinuruan pa siya ng mga sakit, yung piksa na kahit saan siya umupo, nangangati-ngati na nga lang, ukula lang siya sa sulok dahil wala siyang mapagpwestuhan eh. Sabi ng asawa niya, mananatili ka pa mamatawid, sumpahin mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Okay? Pwede na mag-isip si Job doon eh. Oo nga no, mamatawid ako eh. Hindi na ako maglilingkod kasi tingin ng tao ng Old Testament, kapag ikaw nahihirapan sa buhay, may kasalanan ka. May nagawa kang mali. Okay? Pero hindi sa buhay ni Job. Si Job walang ginawang mali. Pinagmamalaki pa nga siya ng Diyos eh. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Napakabuti niya. So, sabihin, wala siyang ginawa talagang mali. Kaya alam din ni Job, alam niya sa sarili niyang wala akong masamang ginagawa. Napakatalino niya pa nga eh. Sa paano paraan, Pastor? Napakatalino ni Job. Maaga pa lang, bumabangon na siya. Madaling araw pa lang, para ihingi ng tawad, advance yung mga anak niya na nagiinuman sa kanilang mga tahanan kasi mayaman sila eh. Alam niya, pag lasing yan, may iba yung isip yan eh. Okay, kagaya ni Noah, lasing siya, di niya namalaya, natulog siya, nakahubad, nakaburles, nakahubad-hubad. Nakita siya ng mga anak niya. Alam ni Job yun. Napansin mo ba, ang lingkod kay si Job, napakabuti niya. Kasi bakit? Inuulahan niya na yung pagkakasala. Hindi niya hinihintulot na magkaroon pa ng pagkakasala. Hinihingi niya na ng tawad yung mga anak niya. Dapat tayo rin gano'n. Agapan natin, pagka alam natin, si malaglag po na agad. Diba? O kaya, halimbawa itong bata na ito, madidisgrasya, nakikita mo, alam mo yun, babasa mo yun eh, di ba? Agapan mo na agad. Huwag mo na hayaan mo itong baba, bago mo siya iangat, tama? Parang gano'n na nangyayari ng panahon ni Job. Matalino siya, at alam niya yung mga bagay na mangyayari. Tayo rin ngayon. Sabi ng Matthew 24, nababasa ninyo ang panahon kung uulan sa hapon. Kasi diba, pag makulimlim, uulan to. Kaya kailangan magbaon ako ng payo. Tama? Bakit? Kasi may Biblia na yan rin. Alam natin, dati ang araw darating si Jesus Christ. Kaya pagandaan na rin natin yun. Tama po ba? Kaya purihin ng Diyos, kaya tandaan natin ito. Sa buhay natin, ingatan natin ang lahat sa buhay natin. Dapat doon natin sa spiritual. Tularan natin si Job na sa lahat ng pagkakataon talaga naging matuwid sa isip, salita at gawa. Pero hindi tayo perfecto. Okay, hindi tayo perfecto pero huwag tayong mananatiling ganyan. Okay, dapat laging bago sa bawat umaga. Tanggapin lang natin yung mga pagkakasala natin, aminin natin sa Diyos at sikapin din natin i-desisyonan ng tama sa buhay natin na gawin ang mga bagay na nararapat natin gawin. Okay? Huwag natin totoo rin yung sarili natin. Gayahin natin si Job, inaagapan niya na alam niya agad na inaatake siya ng kaaway. Tayo sa buhay natin, alam din natin yan eh. Kaya lang, tinotolerate lang natin yung sarili natin na magkasala sa totoo lang eh. Minsan, alam na natin na walang kabuluhan yung mga pinag-uusapan natin. May pumipigil na sa atin. Makikisabat pa rin tayo eh, tama? Halimbawa, sa labas, nakipagkwentuhan kayo. Wala nang kabuluhan yung pinagkikwentuhan nyo. Tapos alam mo, may bumidikta na sa'yo, parang mali yata ito. Pero dahil nasisiyahan sila at gusto mo masiyahan, sama ka na rin. Hanggang sa gatong-gatong na. Di ba? Hindi mo na makontrol yung sarili. Tama, at kung may mga bagay na kasalanan na, tumikim na sila ng sigarilyo o vape kung sakali man. Para matutoksokan, masama yun ah. Pero ngayon lang naman, wala naman nakakita, wala naman si pastor. Titikim ka na rin, okay? Iinom ka na rin ng alak. Tama, minsan lang naman ito, patatawarin naman ako mamaya eh.
mahal, sa gabing ito, kukunin ko na ang iyong buhay. Kagaya ng mayaman, ano mangyayari sa iyong mga pinundal? Tama! Iyon yung sinasabi ng Diyos sa atin na dapat doon tayo sa spiritual na buhay at huwag tayong iiglap. Huwag nating subukan ng Diyos. Naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, samantalahin na natin itong iparanas din sa iba upang magawa natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Lalo na ngayon, napakalapit, malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Iba na talaga ang sitwasyon at sistema ng buhay niyo. Pero hindi para katakutan natin, kundi para maging aware tayo kagaya ni Job na napakatalino. Amen? Si Job napakatalino sa totoo lang. Alam niya yung mga bagay na dapat niyang gawin. Alam niya yung mga bagay na kinakailangan niya gawin. At alam niya yung mga bagay na dapat niyang tanggapin sa buhay niya. Okay? Ang isang pagkakamali lang sa pag-aaral na nagawa ni Job, yung hindi niya naintindihan yung nangyayari sa kanya. Kasi para sa kanya, yung kaisipan kasi ng Old Testament noong panahon, binibigyan ng mga paghihirap yung tao dahil may kasalanan. Alam ni Job na wala siyang kasalanan, kaya naisip niya na gumagawa lang ng dahilan ng Diyos para bigyan siya ng karumihan sa pagkakaalam niya. Pero ganun ba, tinanggap niya yung mali na kanyang kaisipan bilang tao kasi hindi niya kailang aruin ang isip ng Diyos. Alam niya ba na nag-uusap yung demonyo at ang Diyos? Diba? Kaya sa huli, pinagpala pa rin siya ng Diyos. At nawa, sa istorya ng Job na yun, makita din natin yung buhay natin doon. Huwag natin pangungunahan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen? Huwag natin magreklamo sa Diyos, Lord, hindi ako dapat bigyan nito Matuloy ka ba kay Job? O hindi natin dapat husgahan ang kahit isa sa atin kahit hindi natin, dahil hindi natin alam yung sistemang nangyayari sa spiritual realm. Amen? Hindi natin alam ang pangyayari sa mundong spiritual na hindi natin nakikita. Kaya sa lahat ng pagkakataon, titingin lang tayo kay Jesus, hindi sa mga bagay na makalupa. Kaya sabi rito, mahal na simboy ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman, isang uri ng pagsamba sa Diyos. Lahat ng mga makalaman, lahat ng mga bagay na nakikita natin dapat, hindi na natin dapat yung binibigyang importansya sa buhay natin. Amen? Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. At kung hindi yun ang iyong gagawin, paparusahan tayo ng Diyos. Pag nakatuon pa rin tayo sa mga bagay na nakikita. Okay? Lahat yan basta gawain makalaman, lahat yun. Hindi lang porkit pag nanasang makalaman, yung literal na pakikiapin, hindi. May pakikiapin sa spiritual na tinatawag. Ano yun? Christian ka na, nakikihalubilo ka sa mga hindi Kristiyano. Ano pastor, hindi na ba ako makakahalubilo sa kanila? Hindi ganun yun. Ang ibig sabihin na nakikihalubilo, nakikiapin, yung ginagawa ng mga unbeliever, ginagawa mo na rin. Amen? Yung halimbawa, sila may mga bisyo. Ikaw din, nagbibisyo ka na rin. Nakikiapit ka. Ano pa? Yung mga paniniwala nila, pareho na rin ang pananaw mo. Yung pananaw nila, pananaw mo na rin. Ano yun? Hindi, pareho lang naman tayong tao. Pareho tayo nagkakasala. Ayan. Kaya okay lang yan. Wala namang matuwid. Pananaw mo na rin. Pakikiapit ang tawag doon. Yan. Hindi lang yung mga talagang salaban. Okay, spiritual pakikiapit yun. Tapos, yung mga bagay na inaagawan ng attention yung Diyos, nandoon ka din. Okay, hindi ka na nakakapagpahalaga sa gawain ng Panginoon. Pakikiapit yun. Ginagaya mo na yung mga buhay ng mga unbeliever. Pero hindi, yung iiwasan mo iba, hindi. Kailangan natin nga silang damayan sa kanilang mga pangangailangan sa totoo lang para mailapit natin sila sa Diyos. Hindi tayo ang madadala nila. Amen po ba? Kahit paano ba naiintindihan? Naiintindihan. Amen, focus lang. Huwag tayo antukin. Yan. Okay? Kaya dapat nasabi rito, dapat mawala na sa inyo yan yung mga literal na bagay na walang ibang magbibenepisyo kundi ikaw. Lalo na yung kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Dahil sa sakim ka, ayaw mo nang maglingkod, ayaw mo nang ituring na higit yung iba. Gusto mo na ikaw yung dakila. Gusto mo na yung lahat ng gusto mo na susunod mo, na bibili mo kung ano yung gusto mo. Pagdating sa gawain ng Panginoon, na napakatiko mo naman. Tama ba? Na imbis na magagamit sa pag-enlarge ng gawain, kaya mo naman gumawa ng mga bagay na ganun. Hindi mo magagawa dahil
Parang ayaw mo lang mamigay ng mga biyaya na tatanggap mo sa Panginoon. Kasakiman yun. Ang tawag doon, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Inaangkin mo lang sa iyo ang mga pagpapala na binibigay ng Diyos. Ayaw mo mag-tithes and offering. Ayaw mo ipag-participate. Kaya mo din lang naman gumawa. Kaya mo lang din naman magsakripisyo. Amen? Sa lahat ng pagkakataon, nakikita mo naman yung buhay mo at buhay ng mga kapatiran mo. Pero ayaw mo lang talagang gawin. Ang tawag doon, kasakiman. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan yun. Amen? Hindi lang yung pagsamba sa mga imahe. Literal na Diyos-Diyosan yun. Okay? Pero yung mga bagay na walang naidulot na kabutihan sa sarili mo, na tangi ikaw lang ang nagbe-benefits, kasakiman yun ang pagsamba yun sa Diyos-Diyosan. At dapat, hindi na natin ginagawa yun dahil binago na tayo ng Diyos. Okay? Tayo ay meron ng bagong buhay. Buhay na yung ating pananampalataya. At dahil nga sa mga ito, ang sabi rito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Ayun yung nakakalungkot. Kapag hindi tayo pasakop sa Diyos, pinababalaan lang tayo ng Diyos, tatanggap tayo ng parusa. Kaya sa lahat ng pagkakataon, gaya ng ating sinasabi, maging tulad tayo ni Job na aware sa lahat ng pagkakataon. Malinaw ang pag-iisip. Amen? Na inuunahan niya na ang pagkakasala. Hindi siya pumupunta sa kasalanan. Umiiwas siya. Tama? O tukso, layuan mo ako. Mali yun, ha? Hindi ka lalayuan ng tukso, lalapitan ka pa nun. Ha? Kaya ikaw, lumayo ka na. Atras ka patalikod, hindi pabalik. Di ba? Kasi lumiikot tayo. Alam ikot yung Brother Joshua? 360 degree. Bumabalik ka eh. Dapat 180 lang. 180 palayo, patalikod, takbo ka na. Huwag kang babalik, huwag kang iikot 360 degree. Dapat 180 palayo sa kasalanan. Huwag ka lang dadaan, alam mo na may nagiinuman dyan. Uy, kumpare ko yun, minsan lang kami nagkikita. Kagaya ni Jesus Christ, nawawala sa gitna ng mga tao. Tama? Sino yung pagaling sa'yo? Ay, hindi ko na po namukhaan eh. Nasaan na ba? Nawala si Jesus, umiiwas. Kasi mabibis ko sa ayaw niya bang magpakilala ng panahon na yun. Okay? Ganon din si Pablo, babatuhin na siya. Asan na yung Pablo na yun? Takas na siya. Ganon din yun, nilagay pa nga siya sa basket minsan eh. Lulog siya sa bintana eh. Ang tayo rin ganon, alam mo na, uy, madadali ko ng kwentuhan dito, mapapalayo ako dito, mauungkat yung mga dati kong buhay. Alis na ako dyan. Kaya ako nga, sinasummarize ko yung mga nagawa ko, Lord. Pag uwi ko sa may Lord, at nakalugog palang kasalanan na gawa sa maghapon. Patawarin mo po ako. Kaya di na rin ako nagtataka, dami kong consequences ngayon eh. At nandadamay pa ako. Kagaya ni David, nandamay pa. Dinamay niya pa yung mga kababayan niya. Ilang libo yung namatay nung palawa ng Chronicles 21. Ang dami. Ganon din sa buhay natin. Dami-dami yan, pati anak natin. Ika-4, ika-3 salin lahi pa nga eh. So, totoo lang kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesus eh. Yun ang mararanasan natin. Pero salamat sa ating Panginoong Jesus, it is finished, naganap na. Ngayon din, kapag tinanggap mo siya, lahat ng iyo kakalimutan niya. Okay? Kaya ano lang gagawin mo? Tatanggapin mo lang yung mga dumarating sa'yo nang merong pagtitiwala sa Kanya. Okay? Hindi ko sinasabi, pag tinanggap mo siya, hindi mo nadadanasin yun ha. Kagaya ni David, dinanas niya pa rin yun. Ang kaibahan lang, may kapatawaran ka na at meron ka ng katagumpayan kasama mo si Jesus Christ. Amen? Ayun ang mahalaga na dapat mo maintindihan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Tayo dati ganoon eh. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang palalait at malaswang pananalita. O, sabihin, pero ngayon, kayo man dati namuhay din noon. Yung mga binanggit na yun, yung pitang iyon. Ano yung mga pitang iyon? Sabi ng Galatians 5:19-21. Brother Joshua, ano yung mga pita yun? Buhay natin. Galatians 5:19-21. Dati, yung buhay natin, makita lang natin. Gas-gas na rin to eh. Hindi ba kakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung kasakiman ha, pagkukulang, pagkapuot, yung nagagalit ka sa tao, pagkukulang, pagkapuot, sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. Biruin niyo yan ha, kapag yan na ang nangyayari, parang nagkakampi-kampihan na kami ha.
At mauuwi ito sa pagkakabahagi. Kami mga Kristiyano, nagtitirahan na kami. Sabi doon, huwag kayong magkagatan, mauubos kayo. Tama ba? Maging aware ka na, kaya Job, naku po, Lord, sorry po, hindi na maganda ito. Sa halip, dapat, teka lang mga kapatid, nalalayo na tayo, pray na lang tayo, pray tayo, hingi tayo ng tawad. Pinaghaharian na tayo ng ating mga pita. Dapat ganun tayo magaya ni Job, maagap. Dapat laging nasa isip natin ang kaharian ni Jesus Christ, ang langit. Tama ba? Si Jesus na nasa sa atin, yung tinig ng banal na isip. Pag nararanasan na natin yun, nagkakaroon na ng pagkakampi-kampi, pagkagalit, puot at sama ng loob, inis, wake up ka na. Okay? Kasi bakit? Binuhay ka lang muli ni Kristo eh. Dapat meron man lang isa dyan na magigising. At dapat, kapag nagising ngayon, magising na yung lahat. Lalo na pag pare-pare tayong mga Christian. Lalo na kapag nasa ibang lugar tayo. Kahalbilo natin yung mga unbeliever. Huwag tayo makikiapid sa kanila. Huwag tayo magiging pareho nila ng asal, ng ugali, ng kaisipan, ng pananaw. Bakit? Iba tayo eh. Tayo mga lahing pinili. Grupo ng maharlikang pari. Isang bansang nakalaan upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Hindi para maging kapareho nila. Tayo mga asin at ilaw ng mundong ito. Tama? Huwag tayong mawawala ng alat. Tama, nagkakasala tayo minsan, pero huwag tayong manatili sa kasalanan, magbalik at hilingin sa Diyos ang paghahari niya muli para magawa natin ang mga bagay nito. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Binabalaan ko kayo, sabi ng Diyos. Ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Biruin niyo yun ha. Pag naabutan ka ng iyong pagkasawi sa oras na ginagawa mo yan, tapos ang boxing. Ang naghihintay sa atin, malagim. Ang sasapitin doon sa naglalawa, naglalagablag na apoy sa impyerno. Amen? Binabalaan lang tayo ng Diyos na dapat sa buhay natin ngayon, sabi ng Colossians, puro spiritual ang sa isip natin. Yung mga bagay na magdudulot ng pagkalalim, ng pagkatuto, ng pananabik sa spiritual na buhay, sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kayo ba ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyong lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawain ito. Amen? Kasi lahat ng pagkakataon, dapat ang laman ng isip natin, lalo na sa ating mga kapatiran, pag nanghihina siya, tulungan natin siya, palakasin natin siya, damayan natin siya, pakinggan natin siya. Baka may maitulong tayo, gamitin tayo ng Diyos para sa buhay niya. Amen? Ayun ang totoong buhay ng isang Kristiyano na kumikilala sa Diyos. Punong-puno ng pag-ibig sa kanyang puso. Punong-puno ng malasakit. Punong-puno ng pag-aaruga. Amen? Punong-puno ng kabutihan sa loob. Bakit? Hindi na siya nabubuhay sa buhay niya na punong-puno ng pita, ng galit, buot at sama ng loob. Punong-puno na dapat ng pag-ibig. Amen? Kagaya ni Kristo. Tama po ba? Kaya isipin natin yun. Hindi tayo perfecto, pero kailangan natin magdesisyon ng tama sa ating mga buhay. Okay? Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa sapagkat sinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang magawa nito. Sisuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago na naging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Si Jesus Christ yung damit na yun na dapat natin isuot. Kaya ang tawag doon, pakikipag-isa kay Kristo. Si Kristo yung ginagawa nating damit. Okay? Sa ating buhay. Kaya sa kalagayan ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo. Ang tuli at ang di-tuli. Kapag si Kristo kasi, nasa ating buhay, pantay-pantay na tayo lahat. Pantay-pantay kasi ang tingin niya sa lahat. Ngunit sa Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Kaya nga dahil sa kayo'y hiniram ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin na dapat tayo. Mahabagin, mabait, mapagkumbaba. Kaya dapat lagi tayong naawa sa tao. Dapat yung ating kabutihan,
lalo kung kaya din lang naman natin silang tulungan o damayan sa ating buhay, gawin natin yun. Kagaya ng buhay ng taga-Macedonia, kahit hirap na hirap at naghihikahos, nagagawa nilang tumulong. Mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. At magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Hindi nga tayo dapat patawarin, sa totoo lang. Pero dahil mahal tayo ng Diyos at ang Diyos ay puno-puno ng pag-ibig, pinatawad niya tayo. At hindi natin hiniling yon. Hinanap pa niya tayo. Amen? Gumamit pa siya ng mga tao para sa atin. Amen? Tapos sa ating mga kapatid, minsan lang sa atin nakasala, isang beses lang, di na natin patatawarin, mali. Tama? Parang ang sama na ng tingin natin sa Kanya. Parang pinandidirian na natin siya. Tama? Yung mga nararanasan natin, hindi na natin naalala yung kabutihan niya sa atin. Minsan, nilibre niya tayo. Minsan, pinahalagahan niya rin tayo. Sa isang iglap lang, kinalimutan mo lang lahat. Amen? Mali! Pero pag-ibig ng Diyos, hindi ka pa gumawa ng mabuti sa Diyos. Wala ka pang nagagawang kabutihan. Puro panglalait sa Diyos ang ginawa mo. Puro pagtupad sa sarili ng mga kagustuhan. Pero minahal ka pa rin ng Diyos. Pinatawad ka pa rin niya. At tinulungan ka niya, pinagpala ka pa niya. Binigyan ka pa niya ng buhay. At pangako na masagana at ganap. Amen? Ang buti ng Diyos. Ang buti ng Diyos. Buksan lang natin ang ating mga isip. Yung spiritual na isip. Spiritual na puso. Amen? At higit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap na pagkakasya. Isipin nyo kung lahat ng tao may pag-ibig, no, wala sigurong korupsyon. Wala sigurong gulo. Tama? Sigurong ganda yung buhay ng mga tao ngayon, no? Walang sakit. Kasi iniisip niya, yung pagkain ko, kailangan ko share si kapatid kahit wala nilang akong pagkain. Tapos ganun din siya, no? Hindi kapatid. Salo na lang tayo, meron din akong pagkain dito, eh. Di ba? Pero hindi yun. Ay, walang pumasahe si kapatid. Siguro yung pera ko, bigay ko sa kanya. Hindi, okay lang ako, kahit maglakad lang ako. Hindi, pasala lang kita ba? Sabay tayo naglalakad. Di ba? Oh, masaya. Ang sweet, di ba? Kung lahat ng tao puno-puno ng pag-ibig, kaso wala, sa isang iglap lang na wala rin lahat dahil sa kasalanan. Kaya huwag na natin paghariin ang kasalanan na yon. Amen? Sa ating buhay. Isipin natin ang buhay spiritual na higit na mahalaga. Yan, higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang susi. Ang buklod at ganap na pagkakaisa. Kung nagmamahalan ng lahat, di ayos, payapa, paghariin niyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Aling kapayapaan na yun? Yung banal na Espiritu na binibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dapat yan, pinagahari natin sa ating buhay. Tama? Kaya dapat lagi natin pinalalakas yung ating spiritual. Kapag may salita ng Diyos, focus tayo, pakinggan natin yung tinig ng banal na Espiritu. Tigil muna natin yung mga ginagawa natin. Pag nagpe-pray, pray tayo. Huwag yung supportahan natin yung mga nananalangin kasi mas malaki ang lakas niya na gagawa ng marami. Tama ba? Pag sumigaw ang marami, dinig. Baka sa kabilang barangay, dinig pa. Pero pagka isa, dalawa lang ang sumigaw, hindi ito makakalabas sa lugar na ito. Hindi madidinig ito sa langit. Mahina, mabagal. Kaya kapag may nagpe-pray, huwag kayong gawa ng kung ano-ano dyan. Mag-pray din kayo. Pag nagpupuri, magpuri din kayo. Sumayaw kayo. Nang may galak, sumigaw! Sa galak! Hindi dapat ganun. Magkaisa tayo sa isang layunin ang madinig tayo ng Diyos at masabi sa Kanya na siya ay dakila. Amen? Kapag may pagpupuri, palakpak tayo, sumayaw. Huwag natin isipin yung kumakanta, huwag natin isipin yung mga tao sa paligid mo. Mag-focus ka lang sa Panginoon. Alam mo lang yung ginagawa. Dapat ang Diyos spiritual lang ang iniisip mo. Okay? At ikaw naman, focus ka lang sa Diyos. Pag ikaw ang nagpapakanta. Kapag nagpe-pray, ganun din. Bawat isa, kayo, mag-pray. Okay? Supportahan nyo yung nananalangin, lalo na yung nagpe-pray dito. Huwag yung ano-anong ginagawa natin, di ba? Nagpe-pray yung kapatid natin, supportahan natin. Mag-pray din tayo. Tigil mo yung ginagawa mo kasi mahalaga yun. Kausap natin ng Diyos. Pahalagahan natin ng Diyos.
maipakita natin na mataas ang tingin natin sa Diyos. Huwag natin agawan ang atensyon ng Diyos. Amen po ba? Para maging epektibo tayo at yung ating mga spiritual ay mahasa at patuloy na lumago at maging ka-close ng Diyos. Tama ba? Paano Pastor, yung mga bata, ang gugulo, hayaan nyo sila. Basta ikaw mag-focus ka, hilingin mo sa Diyos. At magugulat ka, baka ikaw ang gamitin para maging maayos sila. Tama? Kagaya ni Brother Daniel, hindi niya hinihiling eh. Hindi tuloy sa kanya pa maibigay. Nung hiniling niya, binigay, Lord, tulungan mo. Nakiisip mo, ang gugulo ng mga bata sa church. Pag-pray ka, Lord, tulungan mo ako, gawin mo akong instrumento para maturuan ko sila umawit na lang. Okay? At matutunan nila ang disiplina. Di ba? Ibibigay ng Diyos yun sa iyo. Kasi hindi mo pinag-pray, hindi ibibigay yun. Tama? Hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon, ako pastor, ako na yung MC, ako ba yung song lead, parang gano'n. Ako lahat, ako pa offering prayer, ako lahat. Di ba? Hindi pwedeng gano'n. Sa isang iglesia, dapat lahat yung bahagi ng katawan ng Kristo. At may parte na dapat gampanan. Okay? Kaya nga dapat ikot muli natin yung ating mga programa. Napunta tayo sa programa no? Hindi naman, napupunta tayo sa programa no? Parang ganun kasi yun. Yung patakaran ng spiritual. Amen? Lahat dapat may ginagawa. At kung ano yung pinapakita sa iyo, pinapaunawa sa iyo ng banal na Espiritu, dapat ikaw mismo ang gumawa nun. May personal kang relasyon sa Diyos, kayong dalawa may ugnayan. Nakikita mo isang bagay, baka sa iyo yan pinagagawa ng Diyos. Okay? Narinig mo isang bagay sa nangangaral, baka pinaalala sa iyo ng Diyos yan, na dapat umaksyon ka din. Tama ba? Kaya ako at kayo may natututunan sa isa't isa. Okay? Yung nagtuturo, may natutunan din. Yung nakikinig, may natutunan. Ganun kumilos ang Diyos sa buhay natin. Ang kailangan natin gawin, buksan ang ating mga spiritual na pandinig at puso sa Diyos. Amen? Nawa, maintindihan natin. Medyo nagmamadali tayo. Ang bilis ng oras. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Yung banal na Espiritu na binigay ng Ama sa atin, dapat nasa sa atin yan na si Kristo. Huwag natin hayaang malungkot at umalis sa ating puso. Kapag narurumihan ang ating mga puso, umaalis yan. Pag nagkakasala tayo, umaalis yan. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Ayan ang sinasabi, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Dapat nagkakaisa tayo, yan at nagtuturo, turuan ninyong paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Kasi lahat ng pagkakataon, isipin natin yung mga bagay na nakakabuti sa iglesia natin. Okay? Na nagiging kalugod-lugod sa paringin ng Diyos. Tama ba? Lahat tayo meron tungkulin na dapat gampanan at ipakita natin sa Diyos yan na talagang ginagawa natin yung mga tungkulin na dapat natin gampanan. Amen? Kasi tayo at ang Diyos ay may personal na relasyon sa isa't isa. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit. Kaya pagka-awit, awit ang lahat. Hindi muna natin ginagawa natin, awit. Amen? Pag nagpe-pray, mag-pray. Tama? Yung iba nagpe-pray, yung iba magang-ganon. Tapos, iba titimpla ng kape. Tama? Okay lang naman. Pero mag-pray. Tabi mo muna yan, mamaya. Pasensya ka lang, kape, diyan ka muna. Magpe-pray muna kami sa Diyos namin. Okay? Pray! Paano, Pastor? Hindi ko naman alam. Suportahan mo yung nagpe-pray. Salamat, Panginoon. Wala kang alam sa bitin. Tuturuan ka ng banal na Espiritu. Pumikit ka at isipin mo ang Diyos sa makapangyarihan sa higin mo ang banal. Tulungan mo po akong manalangin tama. Ano yung sasabihin mo, Pastor? Ang banal na Espiritu na ang magdidikta sa iyo na sasabihin mo. Hindi mo kailangang maraming salitang dapat sabihin. Tama! Ang kailangan mo lang buksan yung puso sa Diyos at sa banal na Espiritu na binibigay niya sa iyo upang yung bibig bumuka na ang Diyos ang nagsasalita para sa iyo. Amen? Pag nagpe-pray sila, mag-pray ka rin, Lord, salamat po. Digdig mo, palalangin ng aming pastor, ng aming mga kapatiran, ng lahat ng aming mga kahilingan sa ikilala mo ng iglesia nito. Wala tayong ginagawang gano'n eh. Tama ba? Kaya wala tayong natatanggap mula sa Diyos. Tama ba? Dapat nga puno na tayo dito eh. Kaya lang pag pe-pray tayo, wala nang pe-pray eh. Iba kung ano-ano ginagawa. Pag nag-aawitan, iba bigay na bigay. Iba. Diba? Dapat nagbubunyi ka sa Diyos.
ikaw sa galak. Dapat ganun, pag nagpupuri sa Diyos, pinararangalan natin ang dakilang Diyos. Dapat lahat ay nagbubunyi. Sa ganun paraan na napupukaw natin ang atensyon ng langit. Nakapokus sa atin yung mga libo-libong anghel. At tinitignan yung ating mga puso ng Diyos. At inutugon ang lahat ng ating mga kahilingan. Alam nyo ba, umaawit ka pa lang, gumagaling na yung karamdaman ng mahal mo sa buhay na nasa bahay yung may sakit. Alam niyo ba sa iyong pag-aawit, pinuprovide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng mga tao na nangangailangan sa pamamagitan ng pagpupuri mo na sila ang naiisip mo sa iyong pagpupuri. Amen? Kaya huwag tayo maging mga sarili. Huwag nating sarilinin. Yung kabutihan ng Diyos, spread natin sa lahat ng tao habang umaawit, Lord, yung mga kapuspalan. Sa aking pagpupuri sa iyo, tugunin mo sila. Yung kapatid ko na naliligaw ng landas sa pangalan ni Jesus, sa awitin ito, Lord, marinig mo ang puso ko na umawit para sa kanila. Amen? Kulang tayo sa dedikasyon kasi nakita natin sarili lang natin. Ano kaya itsura ko sa video ni Pastor Rolly? Panonoorin ito sa YouTube, baka masagap ako sa video. Ano kaya itsura ko? Maganda kaya ako? Yan? Wala ka lang focus. Para didikkin. Tama ba? Austin. Dapat mahalaga sa atin yung tingin ng Diyos, yung puso natin. Habang umaawit pa lang, habang nananalangin pa lang, habang nakaupo pa lang dyan, nakikita na ng Diyos yung discernment ng puso mo na gusto mong maglingkod, paligayahin sa buhay mo. Ang ibig niya, ang lahat ay maligtas. At dapat ang focus natin ay makapanghikayat ng mga tao at mabuting mga bagay na mangyayari sa kapwa natin. Sa atin, parte natin ng Diyos, tandaan natin. Hindi na natin kailangan bang hilingin pa yun sa atin. Ibibigay na sa atin ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi natin kailangan maging makasarili. Kailangan natin ipakita sa Diyos na tayo nagmamalasakit at umiibig nang wagas sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa iba, nang may pagmamalasakit na dating ang araw na tayo maasang malililigtas sila ng Diyos. Amen? Amen. At hayaan mo yung kahilingan mo. Ang Diyos, mahal tayo. Alam niya ang mga bagay na mabuti sa iyo. Jeremiah 29:11. Batid kong lubos ang plano ko sa inyo. Mga planong sigurado, maliligayahan kayo. Magtiwala tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya. Kaya siya lang ang paghariin natin sa ating mga buhay. At ano man ang iyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo ang lahat. 16. Ang salita ng Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, ng mga himno, ng mga awiting espiritual, nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Okay? Sa lahat ng pagkakataon, dapat nakadedicate ka sa Diyos. Lahat ng bagay na iyong gagawin ay puro sa ikakaliligaya ng Diyos, kaya wala kang dahilan para paligayahin yung sarili mo. Bakit? Tandaan natin, parte mo ang Diyos. Ang Diyos na ang magpapaligaya sa iyo. Amen? Ang tagal ko pinag-iisipan sa buhay ko, Lord, ano yung para sa akin? Ba't ko ginagawa ito? Para mapagpalain ako. Nasagot sa akin ng Diyos, hindi. Ako nang bahala sa iyo. Okay? Ganon din sa buhay natin. Kaya tanggapin na natin yung parte natin ng Diyos at maging masaya tayo noon. Yung mga Levita ng panahon, walang manang lupa yan. Sa Israel, wala. Sila, nagtatrabaho lang sa tabernakulo, doon lang sila. Wala silang sahod. Ano yung sahod nila? Yung parte ng Diyos. At napakainam nun. Sa buhay natin, napakainam nun. Ang parte natin, ang Diyos. Sino ang katatakutan mo pag ang Diyos ang masama mo? Amen? Sabi ng Bible, ang kagutuman, ang mga anghel, ang paghuhukom, walang sino ang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Kapag parte mo ang Diyos, wala ka lang dapat bang ipangamba, kahit nahihirapan ka ba sa mundong ito. Kasi darating ang araw, mawawala ang di ganap, at higit mong mararanasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pero kaya niya rin ipalasap sa iyo yung mga bagay na hinahangad mo dito sa mundo kung kanyang kalooban. Amen? Huwag mo lang siyang pangungunahan. Amen? E tandaan natin ito, mga magulang, mga kapatid. Ituon natin ang ating mga isip sa mga bagay na espiritual.
sa buhay panlangit. Huwag sa mga bagay na panandalian lang. Na pagdating ng araw, ikapapahamak natin. Hindi natin alam yung buhay natin. Ang buhay natin ay parang usok at patulad. Agad nawawala, agad lumilitaw, agad din nawawala. Gano'n ka nakatitiyak na sa buhay mo, buhay ka pa mamaya, buhay ka pa bukas, buhay ka pa sa linggo. Ba't ka nagsisikap ng mga bagay para mapasayo ang isang bagay? Kung hindi mo rin lang naman ito mapapakinabangan, kung hindi mo alam kung ano ang hinintulot ng Diyos sa buhay mo. Amin mo ba? Naghahamad ka ng mga bagay pero hindi mo naman pala yung makakamtan. Nasabi ni Solomon, trabaho ka ng trabaho, yung kayamanan mo, iiwan mo sa mga kamag-anak mo na wala palang mga kabuluhan sa mundo. Isipin natin, yung kamag-anak mo, kagaya lang ng Paraon na pinatigas lang yung puso niya. Tama ba? Sino ba yung mga kilala natin mga napahamak ng panahon? Yung panahon ni Moises, yung mga nilaman ng lupa. Isipin mo, kung gano'n lang pala sila, karakter nila sa Bible. Nilalamon lang pala sila ng lupa, tapos iiwan mo pa sa kanila yung pinaghirapan mo. Diba ang lungkot? Kaya maging maayos ka kagaya ni Job, gamitin mo lahat para sa Diyos. Amen? Huwag ikaw ang gagamitin ng mga bagay sa balibag mo. Gamitin mo yan para sa Diyos. Katanyagan, pag-aaral, kayamanan, o kahit ano pa man, gamitin mo yan para sa Diyos. Kasi pag inagdala ng Diyos ang buhay mo, wala ka na mapapakinabangan sa lahat. At wala kang masasabi sa Diyos pagharap mo sa Kanya. Kasi lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng parusa base sa ating mga ginawang mabuti at masama ng tayo na bubuhay pa. 2 Corinthians 5:10. Amen? Isipin natin yun. Okay? Kaya yan ang nilalaman ng Colossus 3:17. Lagi natin isipin yung mga bagay na espiritual. Huwag yung mga makumundo. Huwag yung mga panandalian. Kaya sa ating pagpapatuloy, may paalala sa atin si Pablo, sa mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, kayo naman mga kabataan, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang kalugod-lugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa mga Christian to Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. May nakakakita man o wala. Kaya sa trabaho natin, sa labas, huwag tayo tutulog-tulog. Mag-serious tayo sa ating mga trabaho. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan ng tao. Sino sabihin, gawin natin yung trabaho natin para hindi tayo maging bida sa istorya ng buhay natin. Tama ba? Hindi tayo ang dakilain. Okay? Maglingkod tayo para makilala sa buhay natin si Kristo. Kung dahil sa kayo talagang tapat at may takot sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay na gagawin natin, dapat nakikita ng tao, ay, totoo nga, Kristiyano itong tao ito. Tama? Dahil ginagawa mo ng tapat yung mga bagay na dapat mong gawin. Okay? Kaya huwag tayo makikiapit, sabi niya kanina, sa pagtuturo. Huwag tayong gagaya sa mga unbeliever. Dahil meron tayong Panginoon na pinaglilingkuran at ang Diyos yun. Amin po ba? Nandiyan pa ba kayo? Malapit na tayo matapos. At ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang ang Panginoon, sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? Gawin natin ang lahat na ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin. Huwag natin titignan ng tao. Okay? Pagpunta natin sa church, huwag tayo titignan sa tao, sa kapatiran, kay pastor. Pakinggan natin ang Diyos. Yung sinuturo ng Diyos. Yung inuutos ng Diyos sa atin. Okay? Mag-focus tayo sa spiritual. Pero pakinggan natin yung mga tao ginagamit ng Diyos. Dahil sa kanila, sila nagiging salita ng Diyos sa atin. Amen? Hindi rin natin kasi mapapakinggan ang tinig ng Diyos kung hindi gagamit ang Diyos ng kagaya natin. Hindi kasi tayo pwedeng humarap sa Diyos ng tayo lang. Kaya gagamit niya ng salita ng Diyos ng tao kung sasalita para sa atin. Kaya makinig tayo sa mga nangangaral sa salita. Huwag natin sila usigin. Amen? Huwag tayo tumulad kala Aaron, kala Miriam ba yun? Yung nag-aklas sila ng panahon ng Deuteronomy. Pare-pareho lang tayo mga lingkod ng Diyos, pinakikinggan ni Yahweh. Meron tagapagpahayag ang Diyos sa buhay natin na dapat din natin sinusunod. Kaya lagi pinaalala ng Diyos yan. Kaya ano nangyari sa kanila? Nagkasakit sila. Nagkasakit si Miriam ba yun? Hindi ako nagkakamali.
at hindi siya pinapasok sa loob ng kawan nila. Pinatulog siya sa labas, nagkaroon siya ng ketong, kung di ako nagkamali, nagkaroon siya ng karamdaman. Kaya tayo na nating hintayin pa na mangyari sa atin yung mga bagay na kagaya noon. Pagkus, sa lahat ng pagkakataon, ano ba ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat na parang ang Panginoong Hesus ang ating pinakikinggan. Sa panahon ni Noah, pinakita na rin yun. Kaya, focus tayo at makinig sa lahat ng mga nagtuturo sa atin. Pakinggan lang natin ang salita ng Diyos na pinahayag nila. Amen? At lahat na ngayon, gawin natin na dahil ang Panginoon, ang siyang Panginoon ng ating mga buhay na ito. Amen? Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalubang kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang makasalanan, pakinggan ninyo ang makasalanan naman ay paparusahan niya sa kanilang kasalanan sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Okay? Kaya huwag tayo magkakasala. Kaya tandaan natin palagi ang bili ni Kristo nung siya'y nagpapagaling. Huwag ka nang uling magkasala pa. Pansin nyo, kapag nagpagaling siya, huwag ka na ulit magkasala pa. Bakit? Kasi pag nagkasala ka at inabutan ka ng iyong pagkasawi sa buhay mo, paparusahan ka niya. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Kahit nakilala mo pa siya, kung hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban, paparusahan ka niya. Paparusahan tayo ng Diyos. Amen? Nawa, ang lahat ng ating napakinggan na salita ng Diyos ay tumimo sa ating mga isip at puso, hindi para matakot tayo. Tama, kasama na yun, pero dapat yung pagkatakot na yun, merong kabanalan. May banal na pagkatakot sa kanyang may paggalang, may malasakit, at higit sa lahat, may pag-ibig sa kanya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sa kanya lahat magkaroon ng sa kanya lang. Kaya sa bagang ito, nais ng Diyos na ituon natin ang ating isip sa mga bagay na panlangit. Huwag sa mga bagay na panlupa, na panandalian lamang. Bagkus, lahat ng bagay na meron tayo, gamitin natin ito para higit na magparangalan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa mundo ito. Gamit yung mga buhay natin. Amen? Tayo lahat ay tumayo at tayo awit na siyang awit bago tayo pangunahan sa pangwakas na panalangin. Si Brother Daniel na closing prayer kasi Pastor Eddie di wala Diyos sa Eddie. Awitan natin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Holy, holy are you, Lord. Ano ba itong kakta? All the heavens, yan. Awitan natin ng Diyos. All the heavens. Hallelujah. Simulan mo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Nais namin, Panginoon, ang iyong kabutihan ay sumalangit sa aming buhay, Panginoon. Kasi yun ang magiging makapangyarihan sa amin, Panginoon. Upang higit kang ma-verify na nasa sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Lord, ang iyong mukha ay puma sa amin, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang banal at may kakayahang gawin yun, Panginoon. Purihin kami, Panginoon Jesus. Hallelujah. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens, all the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Purihin ka, aming Panginoong Jesus. Dakila. Pangladay sa panalangin ni Brother Daniel. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah to you, our King. Purihin ka, O Diyos, sa araw ito. Salamat po, aming banal na Diyos, sa araw nito na kami muli mo pa yung tinikod. Salamat, Panginoon, sa panibagong pagkakataon ito, Panginoon, na pinagkakalubo pa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na pinapananas mo sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong habang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat, Panginoon, dahil pinaalalahanan mo kami muli, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon. Sa araw nito, Panginoon, nawa, Panginoon, ang bawat salita mo na aming naririnig, Panginoon, ay tumimo sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon. At nawa ito, Panginoon, i-apply din namin sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang namin i-apply sa aming pamuhay, bagos pa bahagi rin namin sa aming mga pamilya, Panginoon, Lord God. Maging sa aming mga kaibigan, sa aming mga nakakasalamuha, Panginoon. Na Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos na dapat, Panginoon, tanggapin, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ito ang panahon na kailangan namin na mas lalo kong lumapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa, Panginoon, magkaisa kami, Panginoon, sa aming mga pangarap, Panginoon, hindi pangarap dito sa mga kamundong pangarap, Panginoon. Magkaisa kami sa mga kalangit na pangarap, Panginoon, Lord God. Ang pangarap, Panginoon, pangarapin namin, Panginoon, ay magkaisa kami na makasama sa iyong kaharian, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Panginoon, patuloy mo rin paguhin ang bawat sa amin, Panginoon. Paguhin mo kami araw-araw, Panginoon. Pagtagumpayin mo kami araw-araw, Panginoon, sa panunukso ng kaaway, Panginoon, na ginagamit ang aming mga kahinaan, Panginoon, upang kami mandala, Panginoon, upang kami magkasala sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin ngayon, Panginoon, ang aming mga kahinaan, Panginoon, ay gawin mo aming maging kalakasan, Panginoon, Lord God. Hindi para kami madala, Panginoon, ang kaaway, Panginoon, para kami magkasala sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, tunay na, Panginoon, na salamat namin sa iyo lahat, Panginoon. Mga pagpapala, ang mga pagsubok, Panginoon, Lord, na dumarating sa aming mga buhay. Pagsubok, Panginoon, na lalo nagpapatatag sa amin, Panginoon, na lalo nagpapaalala sa amin na nariyan ka, Panginoon, na ikaw lang ang una namin dapat lapitan, tawagan, Panginoon, na kailangan namin lumapit sa iyo, Panginoon, Lord God, na pinapaalala mo sa amin at tutugunin mo ang aming panalangin, tumawag lamang kami at lumapit sa iyo, Panginoon, ng buong puso at ng pagbabakubaba, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na pinagkakaluwa sa amin. Salamat sa pagpapatawad ng Panginoon, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaisa sa aming mga panalangin sa iyo, Panginoon, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami magpapanan ang responsibilidad na bawat isa sa amin, Panginoon. Responsibilidad namin sa aming pamilya, Panginoon, Lord God. Responsibilidad namin sa aming kapwa, Panginoon, Lord God. Hindi na sa aming mga pansarili, Panginoon, Lord God. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Dahil hindi namin magagawa ang lahat ng ito sa aming sarili kakayahan lamang, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito. At alam namin na kami pagtatagumpayin mo pa, Panginoon, hanggang sa paglumas namin, Panginoon, sa iba na nasambahan, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy mo kami pag-ingatan, Panginoon, sa amin, Panginoon, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, kami gabayan, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami mapabayaan. Dahil ikaw ang
aming Diyos na pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At walang mga papatay sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyo lang kami lubos na natitiwala, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Binabalik po namin ang mataas na papuri. Salamat sa dakila ang pangalan. Aming Diyos ang tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.